Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating tinatawag po nating online service. Ito po yung lingkod Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin yung tinatawag pong magpuri tayo. Alam niyo po, siguro magandang to na dapat alam natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Work. Bakit ka ba nagtatrabaho? Ano bang purpose ito? School. Bakit ka nag-aaral ng gusto? No? Bakit ka nagmamahal? Lahat dapat alam natin kung bakit natin ginagawa para magawa natin yung the best natin. Alam niyo po, ang titingnan po natin dito sa gabing ito is yung bakit si David nagpupuri sa Lord. Tingnan natin yung dahilan. No, kung bakit nagpupuri si David, no? Kaya kagaya ng sinasabi ko, magpupuri tayo kay Lord, pero bakit? Bakit? Pero bago tayo magpatuloy, mananalangin muna tayo. Bakit tayo mananalangin? Hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon para maunawaan at maintindihan natin ang kanyang mga salita. Panginoon, salamat dahil ikaw ay isang Diyos na palagi pinapaliwanag mo sa amin ang maraming bagay. Kagaya ngayon sa gabing ito, Panginoon, hayaan niyo makita namin ng dahilan kung bakit kailangan namin magpuri at magpasalamat sa iyo. Kung bakit kailangan namin gawin ang mga bagay-bagay. At alam po namin, Panginoon, sa tulong po ng iyong Espiritu Santo, ikaw po ang magbibigay ng liwanag sa amin kung bakit, kagaya kay Haring David, nagpupuri siya sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong Santong Espiritu na siyang magpapaunawa at magpapaintindi sa amin ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samod dalangin. Amen. Tignan po natin, bakit nga ba si David nagpupuri sa Lord? Maganda, tignan natin, gayahin natin siya kung kinakailangan. Letter A. Unang-una, si David kasi, alam niya yung kanyang katayuan. Lingkod siya kasi ng Diyos. Kagaya natin, lingkod tayo ng ating Panginoon. Awit 135 verse 1, purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin, kayong mga lingkod niya. Dapat alam natin kung ano tayo sa harapan ng ating Diyos. No? Parang ganito, sa tatay at nanay. Ikaw ba kung hindi ka anak, makapagdidemand ka ba kay tatay at nanay mo? Kapag nagpuri ka kay tatay at nanay mo, pinasalamatan mo sila. Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Mga tatay at nanay. Di ba kapag tayo pinupuri tayo ng anak natin, tuwang-tuwa tayo? Bakit? Kasi nakikita natin, na-appreciate nila yung ginagawa natin. Ganon din kay Lord. Dahil tayo ay lingkod ng ating Panginoon, nararapat lamang na magpuri tayo sa Kanya. Di ba? Kasi bakit? Nakita natin kung sino yung pinaglilingkuran natin at kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating paglilingkod, sa ating ginagawa. Kaya sinabi rito sa Exodus 15:2, si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdudulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. So dahil alam ni David na Diyos niya, si Yahweh, at siya ay lingkod ni Yahweh, siya ay nagpupuri, nagpapasalamat. At hindi lang ito basta pagpupuri. Siguro, kung natatandaan niyo na pag-aralan na natin ito dati. Di ba, inano nga siya nung asawa niya, nung nagpupuri siya kay Lord. Kasi talagang nagsisigaw siya, nagtatalon siya, tuwang-tuwa siya. Di ba, inaano nga siya, pinagsasabihan siya, bakit daw siya ganun magpuri, magpasalamat. Anong sabi ni David? Sinabihan niya yung kanyang asawa. No? Na talagang kailangan gagawin niya ito dahil nakita niya yung kabutihan ng Diyos. Sa atin po,
Nakita natin nung habang naglilingkod tayo kay Lord, ang dami nating nakita. Ang dami magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa atin. Tama ho ba? The more na naglilingkod tayo kay Lord, the more na makikita natin yung kanyang kabutihan. At dahil dito, nagiging daan ito na tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. No? Nagpapasalamat sa Kanya. Sandali tayo pumikit, isipin po ninyo, ano na po yung mga ginawa ng Diyos sa atin bilang lingkod niya. Ang dami po, di ba? Ang dami po. Mamaya, pagkatapos po ng ating gawain, pag kayo na lang, kausapin ninyo si Lord, kausapin natin si Lord, ipapaalala sa inyo ng Lord. Ipapaalala sa atin ng Lord yung mga bagay na ginawa niyang magaganda sa atin dahil naglingkod tayo ng tapat at ng tama kagaya kay Haring David. So, iniisip ni David na siya ay lingkod ng Diyos. Alam niyo po, kagaya ng sinasabi ko po kanina pa, kung alam mo kung ano yung kalalagayan mo sa harapan ng ating Diyos, mapapahiya tayo to the point na i-recognize natin, magpupuri, magpapasalamat tayo sa Kanya. Pangalawa, bakit nagpupuri si David at ang mga Israelita sa ating Diyos? Letter B, nakakapasok siya sa templo. Tayo rin nakakapasok sa templo. Awit 135 verse 2. Kayong lahat na sa banal niyang templo'y pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ano? Alam po niyo, kung hindi pa hihintulutan ng Diyos na tayo makapasok sa kanyang templo, bahay-sambahan, hindi tayo makakapasok. Purihin natin ang ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng pagkakataon, binigyan niya tayo ng karapatan. Hindi dahil sa kung ano pa man, kung hindi dahil mabuti ang ating Diyos. Naglilingkod tayo ng tama sa Kanya, kaya binibigyan niya tayo ng liway para makapasok sa Kanyang templo. Hindi pa nakakatuwa po yan? Hindi tayo karapat-dapat, ginawa tayong karapat-dapat ng ating Panginoong Hesus. Unang Kronika 15:2. Sinabi niya, walang maaaring bumuhat sa kaban ng tipan ng Diyos maliban sa mga Levita, sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang magdala ng kanyang kaban at maglingkod sa kanya habang panahon. Mapalad tayo sa panahon natin na hindi na natin kailangang buhatin yung kaban ng tipan. Actually, kahit sa mga oras na ito nakakapasok tayo sa trono ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananalangin, sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng oras sa Kanya. Yun lang naman ang inaantay ng Diyos ngayon Of course, hindi ko sinasabi na sa bahay na lang tayo, wag na tayo pumunta sa church. Kasi inuutos din ng Panginoon yan Encourage natin yung bawat isa para alam natin na malapit na dumating yung panahon. Darating ng ating Panginoong Hesus. So, ini-encourage natin yung bawat isa. No? Ito, palagi ko pong sinasabi ito. Kapag dumarating po ang bawat isa sa atin sa church, hindi lang po kayong nai-encourage. Ako mismo nai-encourage po dahil alam ko na nandyan yung aking kapatid na magbibigay puri, magpapasalamat sa ating Diyos. Kaya salamat sa Panginoon dahil siya ay palagi nagbibigay sa atin ng lahat ng liway para makapasok tayo sa templo. Tingnan po natin dito sa Hebreo 4:16. Sabi rito, kaya huwag kayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtam natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Tingnan niyo po, mismo ang ating Diyos ang nagsasabi, lumapit kayo. Ito palagi natin sinasabi ito, yung sa Mateo 11:28. Lumapit kayo nabibigatan
at bibigyan ko kayo ng kapahingan. Mismo ang ating Panginoon na nag-i-invite. Ito naman, sinabi ito ni Pablo sa Hebreo 4:16, basahin ko po ulit. Kaya huwag kayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtam natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sa lahat ng ating pangangailangan, sinasabi ng ating Panginoon, ng kanyang mga salita, lumapit tayo sa Kanya, magpuri tayo sa Kanya, sambahin natin Siya, at makikita natin kung paano siyang gagawa at kikilos. Ang Israelita, kasama si David, na talagang sobra yung ginagawa nila na pagsamba, pagpupuri sa Panginoon. Again, kung babalikan lang natin, kung isipin lang natin, sa punto ng buhay natin ngayon, meron tayong protection, may pag-iingat, may paggabay, lahat ng kailangan natin para manatili tayong maayos ang ating pamumuhay, ibinigay na ng Diyos. Kung babalikan lang natin yung mga panahon na tayo nahihirapan, pero si Lord palaging sinasabi, lumapit kayo sa akin kasi. Yun, ganun lang naman kasimple. Ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya para maranasan natin yung tinatawag na pagliligtas niya, pagbibigay niya sa atin ng maayos na pamumuhay, pagbibigay niya sa atin lahat ng ating mga pangangailangan. So again, kaya pala tayo anong magpuri sa Panginoon dahil alam natin na meron tayong Diyos sa palagi na gumagawa para sa atin. Again, bakit kailangan tayong magpuri sa ating Panginoon? Letter C, dahil sa kabutihan ng Diyos. Kagaya ng sinabi ko kanina. Awit 135, verse 3. Yahweh, si Yahweh ay papupurihan pagkat siya'y mabuti, ang taglay niyang kabaitan ay mararapat na magpuri. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ang daming mga bagay na kabutihan na binigay ng Diyos sa atin. Napakabait po ng ating Diyos. Hindi niya tayo tinitreat ayon doon sa mga gawa natin. Kasi kung ititreat niya tayo ayon sa mga ginawa natin at ginagawa natin, walang makakalapit sa Kanya kahit sino pa man. Pero napakabuti ng ating Diyos. Sabi niya sa unang Juan 1:9, ano sabi doon? Kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya, sasabihin natin lahat ng ating pagkakasala, pagkakamali. Lilinisin niya tayo at patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At dahil ginawa natin itong mga bagay na ito, tayo ay nakakalapit na sa trono ng ating Diyos. Bakit? Ang tingin ng Ama na nasa langit sa atin, tayo ay malinis na dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Sus. Natatandaan po niyo, pag mahal na araw, anong sinabi ng ating Panginoon? Ano sabi niya? It is finished. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na magiging hadlang para makalapit sa Ama, tinanggal na ng ating Panginoong Sus. Bakit? Kasi siya ay mabuti at mabait dahil hindi tayo talaga makakalapit sa ating Panginoon dahil sa dami-dami ng ating mga kasalanan. Kaya nararapat lang talagang papurihan natin ang ating Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Sabi niya sa awit 92, verse 1 and 2, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. So mabuti pala pag nagpapasalamat tayo kay Lord. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Verse 2, pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Kaya kung papansinin po ninyo, yung mga nakakapanood sa inyo palagi po nung every Sunday service, bakit merong awitan? Bakit merong pagpupuri? May pasasalamat. Inuutos ang ating Panginoon. Noon pa, inuutos na. Magpasalamat, magpuri, no? Kasi yung pag-ibig ng ating Panginoon ay wagas. Dapat daw ihayag. Naahayag ito
sa pamamagitan ng, of course, pagbabahagi natin ng salita doon sa ibang mga tao, nahahayag ang kabutihan ng Diyos. Pag pinagsisigawan natin, inaawit natin, naririnig ng mga tao, bakit ganito itong taong ito? Kahit na may problema, kaya pa rin magpuri. Bakit ganito itong taong ito? Kung magpuri, magpasalamat siya, pag mayroong taong nakatulong sa atin, no? Naibsan lahat ng ating kalungkutan, natulungan tayo sa lahat ng ating pangangailangan, hindi ba halos magpasalamat tayo ng todo-todo kung sino man tao yan? How much more kaya si Lord? Magmula nung tayo pinanganak, actually, nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin eh. Hanggang sa panahong ito, sinasamahan tayo ng ating Diyos. Hindi ba dapat lang na magpuri, magpasalamat tayo sa kadahilan lang yan? Hanggang ngayon, sa mga susunod na araw. Kaya nga, tayong mga nabubuhay pa, magpasalamat, magpuri na tayo. Pagdating natin sa kabilang buhay, gagawin din natin yun. Kaya ngayon pa lang, i-practice na natin, gawin na natin. Gawin na natin. Bakit? Kasi ang buti-buti ng ating Diyos. Kaya nga, marami tayong mga kanta, kay buti-buti mo, Panginoon. Dapat nanggagaling sa puso ito pag inaawit natin. Dahil kasi totoo naman, mabuti ang ating Diyos at napakabait. Napakabait. Ilang beses na nating napatunayan yan. Ako po, talagang masasabi ko, solve na solve ako kay Lord dahil sa dami ng pinagdaanan ko po, kahit kailan hindi ako iniwanan ng ating Diyos. Kahit kailan hindi ako pinabayaan ng aking Diyos. Ako at ang aking pamilya ay nananalig sa kabutihan ng ating Panginoon. Kapatid, sa mga panahong ito, hindi ko alam kung anong yung pinagdadaanan. Kung nasa ang yugto ka ng iyong buhay. Pero, dinidikir ng Bible, ang kanyang mga salita, kailangan natin magpasalamat palagi sa ating Diyos. Kailangan natin sabihin sa ating Panginoon ang kanyang kabutihan na tayo nagpapasalamat. Sa pamamagitan ng ating pag-aawitan, sa pamamagitan ng ating pagpupuri, sa pamamagitan ng ating paghahayag, maraming mga tao ang nagkaroon ng pagkakataon para makilala siya. Kapatid, sa mga oras ito, hindi rin isang aksidente na nandiyan ka, nakikinig ka ngayon. Ito rin ay isang pagkakataon na sinasabi ng ating Diyos na kailangan mo siya. Kailangan natin siya. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, mas kailangan natin siya. Nahihirapan ka? Lalo tayong dapat lumapit kay Lord. Sagana ka sa maraming bagay, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Nag-iintay ang ating Panginoon nang bigyan natin ng recognition ang lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Tayo pumikit, tayo manalangin. Kapatid, sa mga panahong ito, pahirap ng pahirap ang buhay. Pero hindi mo ba napansin? Padami ng padami ang biyaya ng Diyos. Padami ng padami yung mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos. Maraming mga pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang salita, hinahayag na meron siyang magandang gagawin sa buhay natin. Naniniwala ka ba? Nananalig ka ba? Kasi ang nakakaranas ang doon, yung sumasampalataya at nananalig sa ating Panginoon at binigay ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Gusto mo ba, kapatid, maranasan ito na sinasabi nila David at ng mga Israelita at even sa mga panahon na ito, sila Pablo, na nakita nila yung kabutihan ng Diyos, nakita nila kung paano gumawa ng himala ang Diyos sa buhay nila. At pwedeng mangyari rin sa atin yon kung lalapit lang tayo, bibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ako yung mananalangin ng pagtanggap, pananalig sa ating Panginoon, anyayari kitang sumunod, kapatid. Maging daan ito para totoong maranasan mo kung ano ang ibig sabihin ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon.
para makita, maranasan mo rin yung kanyang kabutihan na dadalhin tayo para patuloy tayong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Sumunod ka sa panalangin na aking gawin mo na sarili mong panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Panginoong Sus, maraming salamat sa iyong paanyaya para maranasan ko ang iyong kabutihan at lalo kong makita ang iyong kabutihan, lalo ko maipahayag ang iyong kabutihan. Sa mga oras ng Panginoon, ako'y nananalig at ako'y sumasampalataya na tanging ikaw lamang ang aking katiyakan ng buhay at ang katiyakan ng kaayusan ng buhay at pagkakaroon ng masaganang buhay at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Salamat, Panginoon, dahil inaalok mo po ako ng kaligtasan, inaalok mo po ako ng pinakamabuti at pinakamailan. Kaya, Panginoon, totally, sinusurrender ko po ang aking buhay sa inyong paanan. Kapatid, alam mo ba, sa ginawa natin na panalangin yan, tuwang-tuwa sa langit, mayroong piyesta sa langit. Dineclare kasi ng Bible, mayroon lang isang maligtas. Magsuko ng kanyang buhay sa ating Panginoon ay mayroong kasiyahan sa langit. Hindi ka lang nag-iisa. Maaring kasama mo, pamilya mo, asawa mo, o kung sino man kasama mo ngayon, nakikinig sa panadantuan ito. Hindi dahil nakinig ka, kundi naniwala ka, sumampalataya ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi wala namang grupo o kung sino man tao ang pwedeng magligtas sa kanyang kapwa-tao, kundi tanging ang salita lamang at ang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Pagaya ng sinasabi ng kanyang salita, ang sino mang sumampalataya at nanalig sa ating Panginoon ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapatid, ikaw ngayon, kung ginawa mong sumampalataya at nanalig ka, ginawa mo yung ating panalangin na nanggagaling sa iyong puso, congratulations. Ikaw ay ituturing na anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, maraming mga bagay tayong pribileyo na binigay niya sa atin. Unang-una, pwede tayong manalangin, unlimited, sabihin natin sa kanyang lahat ng bagay. Sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Lumapit ka sa ating Panginoon, sabihin mo sa kanyang yung karamdaman. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Nakikinig siya. Ikaw at siya lang. Sabihin mo sa kanyang yung karamdaman. In Jesus' name. In Jesus' name, tanggapin mo ang kagalingan ng gagaling sa ating Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil ikaw ang aming nakilang magagamot, ikaw magbibigay, Panginoon, ng kagalingan. Sa mga oras ito, meron kang hinanakit o tampo kung kanino mang tao, hindi gusto ng Lord na manatili tayo sa ganyang sitwasyon. Bigyan tayo ng Diyos ng puso na willing magpatawad at willing din humingi ng tawad. Kanino man, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa kapamilya mo, kasama sa trabaho, sa eskwela. Ito yung pagkakataon. Dahil ayaw ng Diyos na manatili tayo na meron tayong kagalit o galit sa ating puso. Tanggapin natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya na rin, may mga bagay na humahadlang sa iyo dahil ang kalaban hindi papayag na magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Sawayin natin in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kalaban na ilalagay sa ating balikat, sa ating isipan, sa ating puso, in Jesus' name. In Jesus' name. Maalis ang lahat ng ito para makasamba tayo ng todo-todo sa ating Diyos. Makalapit tayo ng todo-todo sa ating Diyos. Sabihin natin lahat sa Kanya.
In Jesus' name. In Jesus' name. Financially, ang sabi ng ating Panginoon, siya magpo-provide lahat ng ating pangangailangan. In Jesus' name. In Jesus' name. Ano man yung kalalagayan mo sa buhay mo ngayon, tulungan ka ng niya, Diyos. Yung provision at bigyan ka ng trabaho ng ating Panginoon. Yung trabaho na hindi magiging hadlang sa pagsamba. Pag-oras ng pagsamba sa ating Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Ganyan na rin, Panginoon, pagpalain mo ang aming kapatid, diriwang ng kanang kaarawan, nagdiriwang ng kanilang anniversary. Salamat, Panginoon, sa extension ng buhay, sa extension ng pagsasama ng mag-asawa. Nangyayari lahat ng bagay na ito dahil sinasamahan mo po ang bawat pamilya, ang bawat isa po sa amin. Lord, tulungan niyo po ang aming bansa. Nahirapan po kami, hindi na po namin alam kung saan kami susuling. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Lalo na't nagkakagulo ang aming mga leaders. Lord, tulungan niyo po na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. Ang lahat ng aming mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa gobyerno, magkaroon po ng banal na takot sa iyo. At palaging isipin nila sa kapakanan ng bayan, hindi sa sarili ng kapakanan. In Jesus' name. In Jesus' name. Ganyan na rin, Panginoon, ang mga sundalo, mga kapulisan, magampanan po nila ang kanilang mga tungkulin na walang kinikilingan, bagkus ko anong sinasabi po ng batas. Yun po ang panindigan po. Yun po ang gawin nila. Salamat, Panginoon. Salamat po sa aming mga leaders, spiritual leaders, sa mga pastors, sa mga bishop, sa mga nagme-mentor po sa amin. Pagpalain po sila, Panginoon, dahil ginagamit po sila para tumibay po kami at lalo po kaming lumakas sa aming pananampalataya. Gayun na rin, Panginoon, dalangin po namin, pagpalain mo rin po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw ay isang Diyos na tumutupad sa iyong mga pangako at sa iyong mga sinabi. Ngayon palang, Panginoon, inaangkin namin na ginawa mo na at gagawin mo pa ang lahat ng aming kahilingan, higit pa sa aming kahilingan dahil ikaw ay isang mabuti at mapagkakatiwalaan na Diyos ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa katiyakan ang lahat ng ito'y mangyayari dahil sinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Muli, ito pong yung likod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron pa kayong mga katanungan patungkol po dito sa tinalakay po natin sa gabing ito, wag po kayong magkatabili, i-PM nyo lang po kami. I-PM nyo lang po kami. At kung meron po naman, meron pagtugon sa inyong mga prayer request, lalong-lalo na meron kayong karamdaman na meron karanas kayo ng kagalingan, please, i-PM nyo rin po kami dahil isa po ito sa nagpapalakas sa amin, nagpapatibay, nagbibigay po sa amin, Panginoon, ng engganyo para gawin pa patuloy ang mga gawain kagaya nito. Salamat po, salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.